Proyekto Helmo. Hindi na nila nagawa pang habulin si Lola Elsa. Gawa nang nag-focus sila kay Bartolome na nagwawala noong mga panahon na yon. Marami silang mga kapitbahay na pumigil dito at kahit pa naagaw na ang itak na sana ay ipanghahataw niya sa kanyang sariling ina, ay halos daragin sila ni Bartolome. Hindi nila kinakaya ang lakas ng lalaking yon. Hanggang sa walang ano-ano, ay tuluyan na nilang nabitawan ito. At kasabay nito ay ang pagtakbo niya sa direksyon kung saan tumakbo din si Lola Elsa. Halos natulala ang lahat sa inasal ni Bartolome, pero isa pang sigaw ang narinig nila sa mismong bahay nila Bartolome. Dali-dali silang tumakbo papunta doon sa kinaroroonan ng bahay. At yun nga, naabutan nga nilang umiiyak si Simang habang kaharap nito ang bangkay ng anak na si Cetes. Samantalang si Lucia ay nasa isang tabi at tulala nun, namumudla. Dali-dali naman umano nilang tiningnan ang bata, Sir Seth, pero ayun nga, wala na talaga si Cetes. Grabe ang trahedyang nangyari sa pamilya, lalo na sa mga panahong pinaglalamayan si Cetes noon. Tanging si Simang lamang at ang isang anak nitong si Lucia ang natira. Hindi bumalik ang kanilang amaang si Bartolome, ang kanilang lolang si Elsa, at ultimong si Puring ay nawawala din noong mga panahon na yon. Bago ang araw ng libing ay dumating ang isang manggagamot. Natawagin na lamang natin sa pangalang Romeo. Dumating ito doon dahil tinuntun niya ang pinanggalingan o mano ng mga bagong yanggaw na nananalasa noong mga panahon na yon sa mga karatig, bayan at barangay. Ayon kay Romeo, may mga lumapit sa kanyang mga naging biktima o mano ng mga nilalang na ito. Sa iilang gabing magkakasabay sa 3 magkakaibang barangay, na sa madaling salita, 3 aswang, 3 bagong yanggaw ang umaatake nun. Dahil na rin sa aktibidad at walang takot na pananalasa ng mga ito, ganito umano ang ugali ng mga bagong yanggaw. Kayang makipagharap-harapan sa mga bibiktimahin nila. Hindi makontrol ang sarili sa gutom at paghahabol ng makakaing sariwang mga laman. Isa sa mga barangay na nagkaroon ng pagpapakita ay habang nanganganak o mano ang isa sa mga buntis sa kanilang bahay. Takang-taka sila kung bakit may pumupukpok sa kanilang silong. May pagkatok. Parang napakalakas umano ng katok na yon. Habang pinapaere ng hilot ang buntis, ay ganun din ang bilis o lakas ng pagkatok. Hanggang sa walang ano-ano, noong palabas na ang ulo ng bata, yung pagkatok ay napalitan ng malakas na kalabog na halos sinisira na nito ang silong. Yung sahig ng taas ng bahay ay kumakalampag at yumayanig na. Sinabi naman ng hilot na may mali at baka inaaswang ang babae. Ang kaso, Sir Seth, 4 lamang sila naroroon. Ang buntis, ang hilot, ang asawa at ang isang kaanak ng babae na tumutulong sa panganganak. Ang ginawa ng lalaki ay tinusok-tusok ng itak ang silong nun, hanggang sa marinig niya yung malakas na pag-angil mula sa baba. Sa galit o inis ng lalaki ay hinugot niya ang itak at lumabas ng bahay.
Nang silipin niya ang silong ay hindi pa rin umano umaalis. Ang isang matandang babae na pilit kinakalabog pa rin ang sahig nun. At dila ng dila sa sahig na yon. Doon mismo sa tapat kung saan umeere ang kanyang asawa. Doon ito nakapwesto. Ginapang niya ito at akmang hahatawin ng itak pero sa hindi malamang dahilan, hindi ito tumakbo. Sinalubong niya pa umano ang lalaki at hinawakan ito ng mahigpit ang kamay na may hawak ng itak. Mabilis niyang hinawakan ang mukha nito at tinulak na siyang dahilan para tumalsik ang lalaki pabangga sa dulo ng silong. Hanggang sa mabilis na gumapang ang matanda palayo. Ang isa namang pangyayari sa kabilang barangay. Isang madaling araw umano ay nagising naman itong may-ari ng bahay sa Kahulan at awayan ng mga aso niya. Gawa ng mahilig itong mag-alaga ng maraming aso noon. Ang ipinagtataka niya ay kung ano ang pinag-aawayan ng mga ito. Nung una, nagsimula lamang ito sa Kahulan kaya sinasaway niya ito. Pero noong nag-aaway-away na at halo-halong angil na ang kanyang narinig, ayun ang naisip niya na meron na talagang mali nun. Dire-diretso siyang lumabas dahil kampante siya pero pagkalabas niya, nakikita niyang ang mga aso niya ay nagkukumpulan na at merong kaaway ang mga ito. Naiisa lang. Kaya naisip ng lalaki na baka may nakapasok na ibang aso. Pero ang isa pang nakapagtataka ay kung paano ito nakapasok gawa ng sementado na ang bakod nito. Hanggang sa kumuha na siya ng patpat para sawayin ang dinudumog nila. At nang tumigil ay ganun na lamang ang gulat niya nun. Dahil pagkaatras ng mga aso niyang patuloy na umaangil, ay tumambad sa harapan niya ang isang babaeng walang saplot. Pero nambabalahibo ang mga kamay. Namumula ang mga matang punong-puno ng laway ang bibig nito. At basang-basa ang dulong parte ng buhok niya. Nagdudugo ang bibig nito na tila ba may sugat o kung may anong sariwang kinakain. Medyo hindi pa niya umano naisip noon na hindi ito ordinaryong tao pero nang tanungin niya ito kung ayos lamang siya, ay para bang aakma itong susugod sa kanya na hindi naman ito magawa sa kadahilan ng inaangilan siya ng mga aso ng may-ari na yon. Bigla na lamang daw itong naglakad at biglang gumapang ng napakabilis sa bakod niya at tumakbo papalayo. Natulala ang lalaki at doon niya napagtanto. Aswang ang nakaharap niya ng mga alaga niya. At alam niyo ang dahilan kung bakit naroroon ang nilalang na yon. Dahil doon niya rin napagtanto na yung mismong gabing yon, isa sa mga aso niyang buntis ay nanganak sa may silong. Bagamat walang nasaktan sa mga tuta ay tila ba ang naabot ng nilalang ay ang inunan lamang at laking pasasalamat niya at naprotektahan ng mga tuta ng maigi ng iba pa niya mga aso. Ang panghuli ay masasabi nilang pinakamalala umano sa lahat. Isang mag-asawang may babuyan ang nakaranas nito. Kalaliman din ng gabi, nang nag-ingay ang kanilang mga hayop ng sabay-sabay. Baboy, mga manok, gansa, na tila ba may nambubulabog sa pagtulog ng mga ito. Dahil sa ilang beses na rin silang nilooban, ay nagising ang mga bantay noon kasama na ang lalaking may-ari na nagdala pa ng kanyang baril.
Dahan-dahan nilang pinasok ang loteng inaalagaan. Dahan-dahan nilang binaybay ang isang kulungan kung saan nagkakaroon ng komosyon at gulo ang mga hayop na yon. Sinubukan nilang ilawan ito, Sir Seth. Nung una ay puro likuran lamang ng baboy ang nasasagap ng ilaw nila. Pero nagkakagulo talaga doon. E ang ikinababahala nila ay doon pa naman sa tabi nun. Ay kulungan naman ng isang inahing may biik. Sumigaw ang lalaki ng, "Sinong nariyan? Lumabas ka na at wala ka ng laban sa amin." Sa pagkakataon na ito ay bigla na lamang silang nagulat sa pagtayo ng isang hubot-hubad na lalaki. At bukod sa putik at dumi ng baboy ay naliligo ito sa dugo na nanggagaling sa mismong bibig nito na tumutulo sa leeg pababa. Alam na ng may-ari ng babuyan na may mali sa lalaking kaharap nila. Pero sinigawan niya ito kung baliw ba ito at ano ang ginagawa nito doon sa may kulungan at kung bakit ito tuguan. Kapag hindi pa umano ito nagsalita ay mapipilitan silang paputukan ito. Ngumiti at umangil lamang ito na nakatirik ang mga mata at nang makita ng may-ari ang pagtaas nito ng mabalbunyang kamay para itaas ang hitang parte ng biik na kinakain niya ng hilaw, ay napahiyaw ang may-ari at pinaputukan ito. Nakayuko ang nilalang at bago pa man kumasa ulit ang lalaking yon, ay sumampa ang hubot-hubad na lalaking ito sa may taas ng kulungan at agad na umangat sa bubungan na kugon kung nasaan din ito galing. Butas ang kugon na ito. Pinaputukan pa nila ito at hinabol pero hindi nila alam kung tinamaan at hindi na rin nila nakita yon. Hindi na nakuha ang buong detalye kung paano natuntun ni Romeo ang pamilya. Pero sa tingin nila ay may rinitwal ito sa 3 pinuntahan niyang humingi ng tulong sa kanya. Sinasamyo-samyo pa niya ang amoy at ang kakaiba umano kay Romeo ay sa 2 bahay na pinasukan niya. Alam niya kung kaninong bahay, na yung isa ay amoy nga daw ng isang matanda. Kaamoy ng nasa silong ng buntis. At ang isang bahay naman ay amoy naman ng lalaki sa may kulungan ng baboy. Sinilip niya ang katawan ni Cedes. Marahil daw ay hindi kinaya ng bata ang bertud o sumpa na nilapat sa kanyang pagkatao. Gaya ng nasa ibang kwento nyo, ay mababa ang tungan ni Cedes. Hindi tulad ng iba pang miyembro ng pamilya na nayanggaw ni Lola Elsa. Hindi naman kasi lahat ng hinahawaan ng pagiging aswang ay nagiging aswang talaga. May mga taong hindi kinakaya ang ganitong klaseng panghahawa at basta-basta na lamang bumibigay ang katawang tao na sa isang normal na tao ay sakit na hindi maintindihan. Tiningnan ng manggagamot si Simang at ang anak na si Lucia. Maliban sa nagkasakit ang mga ito, ay tila wala pang sinyalis ng transisyon ng dalawa sa pagiging nilalang ng dilim. Kung papahintulutan umano nila ang manggagamot ay pagkatapos ng libing ni Cedes, gagawa ito ng ritual para maibalik sila sa normal. Pumayag naman ang dalawa. Pero ang naitanong nila ay kung bakit nagkaganon. Wala naman silang lahing aswang. Bakit naging aswang na lamang bigla ang Lola Elsa? At ito ang isinagot ng manggagamot na kahit hindi pa man alam ang buong detalye ng nangyari ay tila ba nagdugtong-dugtong sa lahat ng mga kakaibang karanasan ng pamilyang ito.
Kilala ni Romeo si Lola Elsa bilang isang hilot. Isang manggagamot at nag-aaral ng mga buhay na salita. Sa katunayan pa nga ay minsan na silang nagsama sa pag-aayuno sa isang bundok, pero kagaya ni Lola Elsa, aminado si Romeo na hindi lahat ng inaaral niyang mga dasal ay galing sa mabuti. Ika nga, nag-aaral din siya ng mga dasal para makahiling sa kabila. Sa madaling salita ay maski ang kaliwang dasal ay alam niya. Kung tutuusin, mas mabuti pa nga umano si Lola Elsa dahil sa pagkakaalam niya, bagamat may kaalaman ng matanda sa dasal ng kaliwa, ay mas pinaigi nitong huwag gamitin ng mga yon at palakasin na lamang ang mga dasal na mas may koneksyon sa puong may likha ng lahat. Yun nga lang talaga, dahil sa pagsubok at kagipitan, kagaya na lamang ng pagkakasakit ni Lolo Celso, at hindi nagawang pagalingin ng mga dasal sa kanan ni Lola Elsa ang sakit ng asawa, ay napilitan itong gumamit ng dasal ng sa kaliwa para humiling sa kadiliman kahit na anumang kapalit. Pero ika nga, kung ano ang ipinlano ng may kapal ay siyang mananaig, at madalas kapag humingi ka sa alagad ng dilim ng isang bagay, asahan mong hindi magiging patas ang kapalit nun. Doble ang hihingin nitong kapalit at wala pang kasiguraduhan kung ang hiling mo ay maisa sa katuparan. Sa madaling salita, ay iniaalay ni Lola Elsa ang kanyang sarili para tuluyan ng mabilang sa mga nilalang na isinumpa at mabilang sa mga anghel na walang kinampihan, kaya ipinalaglag sa mundo para maging mga kakaibang nilalang, at kabilang na doon ang mga aswang. Ang pabalik-balik ni Lola Elsa sa sementeryo, malakas ang kutob ni Romeo na ito ay naghahanap ng mga sariwang karne ng bagong libing para kainin. Kasama ito sa ritual. Ritual ito para mabukas niya ang sarili niya at mapatunayan niyang desidido siyang maging alagad ng kaliwa para lamang mabuhay ang asawa niya. At yun na nga ang nangyari, Sirsa. Pero ang pagiging desperadong desisyon na yon ay hindi nakatulong sa pagiging maayos ni Lolo Celso, kundi ang tuluyang pagiging aswang ng matanda, at wala ding nakapagpigil sa pagpanaw ng kanyang asawa. Nung pumanaw nga si Lolo Celso, ay hindi matanggap ni Lola Elsa ang lahat nun. Bagamat gawa ng siguro ay kahit papano, nakokontrol niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-usal ng mga buhay na salita para hindi siya mawala sa sarili kapag naging aswang, ay nanatili itong kalmado sa lamay. Ang isa pang teorya na naiisip na Romeo noon, na talagang ikinasama ng pakiramdam ko habang ikinikwento ito ni Lola Neneng, ay dahil sa kagustuhan nito na ang lahat ng kanyang natitirang pamilya ay magkaroon ng koneksyon sa namayapa niyang asawa. Naghanap ito ng pagkakataon para unti-untiing kunan ng parte ng katawan ang kanyang asawa. At kung bakit napakalinis ng pagkakagawa, ay siyang walang nakakaalam. Nababaliw at wala na sa sarili si Lola Elsa nang gawin niya ito. Bukod sa niluto niya ang sariling laman at karne ng kanyang namayapang mister, para kapag nakain ito ng kanyang kaanak ay mararamdaman niya pa rin ang presensya ng kanyang asawa. Ayon sa kanyang paniniwala, ay malamang sa malamang, nilagyan niya pa ito ng panghawa para hindi lamang siya ang mag-iisang naging aswang sa kanilang pamilya. Medyo makasariling posibleng rason, pero wala nang maisip pa si Romeo na iba pang dahilan.
Nang ikwento ni Simang ang gabing pinakain sila ng kanyang binan, wala daw silang hinala nun. Medyo nagtataka lamang sila dahil sa marami itong inihanda para lamang sa kanilang pamilya. Nang tanungin nga nila ito kung saan niya kinuha ang karne, ay nagsabi pa ito na pinakatay niya umano sa isa sa mga kumpare ni Lolo Celso. Sorpresa umano yun para sa kanila. Naikwento din ni Simang kung gaano kalambot at kamalinamnam ang bawat hiwa ng laman na yon. Medyo katakataka lang dahil kung ikukumpara mo sa kambing at baboy, ay hindi mo masasabi kung aling hayop ito gawa ng mula sa balat. Yung taba niya ay hindi kasing kapal ng sa baboy, pero hindi rin kasing nipis ng sa kambing. Basta meron siyang taba pero mga guhit-guhit lang. Gayunpaman, kung iyon nga ang karne ng Lolo Celso, ang masasabi na lamang ni Simang ay malinis ang pagkakaluto ni Lola Elsa, o sadyang may ginamit lamang na pampabulag ang matanda na hindi nila makita kung ano ba talaga ang tunay na anyo ng kinakain nila noon. Si Lola Elsa na rin ang nagligpit noon. At sa paghalukay nila sa kusina noong araw na kinakausap ni Romeo si Simang, meron silang nakitang hukay sa ilalim ng lagayan ng kanilang panggatong. Malambot pa ito at halatang hindi nabasa o inapakan lang man. At doon ay nahalukay, Sir Seth, ang mga tira-tirang butong malalaki na halatang buto ng tao. Ang isa pang nakakamangha noon ay habang ikinikwento ni Simang ang pangyayari ay naglalaway ito habang sinasariwa ang itsura at lasa ng lutong karne ni Lola Elsa. Ginawa ni Romeo ang lahat para gumaling ang mag-ina, pero hindi pa man natatapos ang kanilang gamutan. Nabalitaan na lamang nila Lola Nining na itong si Romeo ay bigla na lamang umanong inatake ng mababangis na mga hayop. Bagamat nabuhay ay kailangan itong dalhin sa ospital dahil may mga parte ng katawan niya ang gutay-gutay at kailangang pagdugtungin at tahiin. Hindi na rin ito nakabalik sa normal noong gumaling dahil tila nabaliw na rin ito. Makalipas pa ang ilang buwan, hindi na naging normal ang mag-ina. Hindi na sila pala kalausap ng mga taga-barangay. At dahil sa takot ng lolo ko sa tuhod na tuluyan ng naging aswang ang mga ito, ay tuluyan ng binakuran nito ang kanyang bahay. Tinaniman din nila ng kawayan ang bandang parte ng bahay nila kung saan nakaharap sa bahay nila Bartolome. Lalong-lalo na, Sir Seth, nung bumalik ang lalaki na para bang walang nangyari. Nagkausap pa daw sila ng tatay ni Lola Nining. Nagkamustahan. Maayos umano siya. Wala siyang binanggit tungkol sa pagiging aswang pero ang nasabi niya na lamang kila Lola Nining ay ligtas daw sila hanggat sila ang kapitbahay nila Lola. Tuluyan nang nawala si Puring at Lola Elsa noon. Walang nakakaalam kung saan sila napadpad. Hanggang sa lumipat sila Bartolome ng lupa na hindi din naman kalayuan doon sa dati nilang tirahan. Nakapangasawa pa si Lucia, nakapag-anak, at itong anak nga niyang lalaki ang nagmana ng kanyang pagiging aswang. Wala din kaming naging balita kung buhay pa ba itong sila Bartolome at Sang, pero ang alam ko, naabutan ko pa ang mga ito na malakas na malakas. Halos nagsabay lamang yung pagiging aswang nitong lalaki naming kabarangay na anak ni Lucia at ang pagkawala ng mag-asawa. Kasama si Lucia
at ang kanyang asawa na pinaniniwalaang nahawa din ng kanilang pagiging aswang. Sa ngayon ay kasama pa rin namin ang lalaking aswang, Sir Seth. At hindi namin alam kung pati ang asawa nito at anak ay nadamay na, gawa ng mukhang normal pa rin naman ng mga ito. Bagamat siguro nagagawa na niyang kontrolin ng kanyang sarili sa pagpapalit anyo o pagkontrol ng kung ano man ang kinakain. At hindi naman namiligro ang barangay namin. Parang normal lamang din talaga siya. Ang sabi pa nga nila, may plano pa itong tumakbong kapitan sa susunod na halalan.